Pilipinas sa oras 6 na minuto makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Martes, March 5, 2024. Samahan niyo po ako sa 2 oras na balita at talakayan sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, maalinsangang panahon, pabugso-bugsong pagulan, mararanasan sa ilang bahagi ng bansa epekto ng easterlies. National Food Authority Chief, mahigit 100 iba pa, sinuspinde ng Ombudsman sa bagsak presyo ng bigas. Pangulong Bongbong Marcos nakipagpulong sa Cambodian Prime Minister para matiyakan sapat na supply ng bigas sa bansa. 7 village guards sa Parañaque City inireklamo ng trespassing ng may-ari ng bahay matapos mawala ng pera at mga gamit. Halos 800,000 halaga ng shabu na kumpiska sa 2 babaeng drug pushers sa Laguna. At pamilya ni Jacqueline Jose kumbinsidong walang foul play sa pagkamatay ng aktres. Magandang umaga! Magandang umaga Pilipinas! Muli po, ngayon ay araw na ng Martes, March 5, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Sa detalye po ng ating mga balita ay ihahatid sa inyo ni Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita, asahan ng maalinsangang panahon na may pulupulong pagulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw epekto ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, ang northeast monsoon o amihan ang makakaapekto sa extreme northern Luzon habang ang easterlies ay makaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon kay Obed Madrina ng DOST Pag-asa, ang mainit na panahon ay mararanasan sa bandang tanghali, epekto ng easterlies o hanging nagmumula sa dagat Pasipiko. Kabilang naman sa mga lalawigan na apektado ng amihan, ang Batanes, Cagayan at Isabela. Patuloy naman sa pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan sa gitna ng nararanasang strong El Nino phenomenon. Sa monitoring ng DOST Pag-asa, nasa 204.96 meters ang antas ng tubig sa lahat o sa Angat hanggang kahapon ng alas 6 ng umaga. Mas mababa ito ng 0.28 meters mula sa naitalang 205.24 meters noong linggo, March 3, 2024. 8.29 meters din itong mababa mula sa normal high water level ng Angat Dam na 212 meters. Ngunit 24.94 o 94 meters pa itong mataas sa minimum operating level na 180 meters. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 70% ng malinis na tubig sa Metro Manila at sa irigasyon na nasa 2,000 o 25,000 ektaryang sakahan sa Bulacan at Pampanga. Magandang umaga Pilipinas! Sa kaugnay pa rin pong balita sa El Nino, pinababawasan ng Metropolitan Manila Development Authority ang paggamit ng tubig sa mga golf course at car washing shop ngayong panahon ng El Nino. Bukod dito, sinabi ni MMDA Chairperson Attorney Don Artes na naglatag sila ng iba pang panuntunan sa pamamagitan ng aprobadong resolusyon ng Metro Manila Council o MMC. Kabilang dito ang pag-recycle ng wastewater o gray water para pandilig, paglalagay ng catchment areas
at pag-aayos ng mga taga sa mga tubo ng tubig. Sinabi rin ni Artes na bumuo na ang ahensya ng mga pangunahing disenyo para sa rainwater catchment system na ipapamahagi sa 17 LGUs sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto makalipas ang alas 4 sa iba pa nating mga balita. Sinuspinde ng Ombudsman ng 6 na buwan si National Food Authority Administrator Roderico Bioco at 138 pang opisyal at empleyado ng NFA dahil sa umano'y rice scam. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang pa sa mga sinuspinde ay si Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano at ilang opisyal ng regional offices. Si Laurel muna ang pansamantalang mamumuno sa NFA upang hindi maantala mga serbisyo at proyekto ng ahensya. Matatandaang pinakalkal ni Laurel sa panel of investigators ang bagsak presyong pagbebenta ng mahigit 180 milyong bag ng 180 milyong bag ng NFA rice sa dalawang trader na natuklasan din pong walang bidding. Di ako nagkakamali, kasama ho dun sa sinuspinde yun pong mismong nagbunyag yung Administrator for Operations, yata yun, di ako nagkakamali, si Pagayunan, ano po. Dahil nga para hindi raw habang gumugulong yung investigasyon ay hindi maka-impluwensya. Siya rin ho yung nag-report kasi kay Agriculture Secretary Laurel tungkol ho di umano dito sa rice scam na bibilin sa magsasaka ng 23 pesos at ibinenta naman sa mga trader na palugin sa halagang 25 pesos. At yan naman po ay dinepensahan ng NFA sa DZRH. Ang sinabi ni Administrator Bioco, yan ang itinakda ng NFA Council, 25 pesos at hindi pwedeng hihigit doon. Yun nga lang, sa hulit-huli, ang kawawa ho ay ang taong bayan. Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay na balita, hindi dapat ibinebenta ng National Food Authority ang mga nakaimbak nilang bigas sa mga trader. Ayon kay Senator Cynthia Villar, may subsidiyang 9 na bilyong piso ang NFA taon-taon upang bumili ito ng bigas sa ating mga magsasaka. Dagdag pa ng senadora, dapat sa mga lokal na pamahalaan ibinebenta ng NFA ang nakaimbak nilang bigas at hindi sa mga negosyante. Talaga may problema po talaga sa NFA ever since. Ever since. At Tama kayo doon. Babantayan niyan kasi kung ano-ano ginagawa niyan, miski bawal, yun ang ginagawa. Hindi nila isa puso na naandun sila, sinasubsidize sila ng gobyerno para tulungan ang mahihirap at yung mga victim ng disaster. Dinipensahan din ni Villar ang Rice Tarification Law o RTL na kanyang iniakda na sinisisi ng NFA kung bakit napipilitan silang magbenta sa mga trader. Sabi ng senadora, inalis nga raw nila sa NFA ang kapangyarihang mag-angkat ng bigas dahil hindi naman daw nila ito ginagawa. Ayon kay Villar, sa ilalim ng RTL, pinapayagan ang pagpasok ng mga inangkat na bigas sa merkado pero papatungan ito ng taripa na siya namang ibibigay sa mga magsasaka. Hindi ba yung Rice Tarification Law, sinulat ko yon dahil na-prove na noong 2018 nagmamahal ang bigas when the NFA has exclusive power to import rice, hindi nila ginagamit yung power na yon para pababain ng bigas kundi sumasama sila sa cartel ng rice trader. So tinanggal namin yung kanilang power to import, niliberalize namin ang importation of rice with tariff. At ang promise, ang kinommitment nila sa akin, sabi ko ipapasa ko yan kung lahat ng proceeds ng tariff ibibigay nyo sa small farmer. Ang tinig ni Senator Cynthia Villar. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan po natin ang ibang mga balita at reports. Standby lang, oras 4:16 ng umaga. RH number 1. Mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha?
Kunuto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang manja? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi manja based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, 19 na minuto makalipas ang alas 4. Gising na, bangon na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kahalagahan ng naging bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet sa pagtiyak na magiging sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino phenomenon. Si Romualdez ay kabilang sa mga opisyal ng gobyerno na kasama ni Pangulong Marcos sa pakikipagbulong sa Cambodian Prime Minister sa sidelines ng 50th ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Ayon kay Romualdez, kabilang din sa pinag-uusapan ng dalawang pinuno ang ilang mahalagang usapin na layuning mapalakas ang kalakalan at pamumuhunan, pagpapatatag ng ugnayan sa ekonomiya, partikular na sa kalakalan ng bigas at turismo. Sabi ni Romualdez, bagamat tinitiyak ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng bigas sa unang bahagi ng taon, maaari pa rin manatili ang mataas na presyo nito hanggang sa Setyembre dahil na rin sa epekto ng El Nino sa pandaigdigang supply ng bigas at pagtaas at pangangailangan nito. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hanggang February 29 tumaas ng higit 941 milyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot po yan ng El Nino. Kabilang sa mga lugar na labis na napinsala ay ang Western Visayas, Mimaropa, Ilocos, Calabarzon at Zamboanga. Isang minuto makalipas ang alas 4, posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang 7 village guards dahil sa umano'y trespassing sa isang bahay sa Parañaque City. Ito ay matapos pasukin at halughugin ng mga nagpakilalang sekyu ang isang bahay sa Parañaque na ngayon ay nawawalan na ng pera at ilang mga gamit. Paliwanag sa pulisya ng mga gwardya, pinasok nila ang bahay dahil may nakarating sa kanilang ulat ukol sa umano'y pagkulong sa isang kasambahay. Itinanggi naman ito ng may bahay at sinabing wala namang naipakitang warrant ang mga naturang gwardya. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nangyaring insidente. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Oy, paalala ho ito sa lahat regardless kung tayo ho uniformado, uniform personnel, police, sundalo, o ano pa man ho. Lalo na ho sa mga nakikinig ho sa atin ngayon, ang isang bahay ho na pribado, pagmamayari ng isang pribadong individual, hindi po maaaring basta pasukin, hindi ko mo merong barel, yung nananakot ho sa inyo, ipapasukin na ho natin. Normal procedure ho dyan, dapat merong search warrant na may papakita, dapat alinsunod sa batas yung kanilang ginagawa, unless yan ho ay maaari silang makasuhan dyan. Kung meron ho tayong for the benefit of the doubt, ano po, ika nga, na meron nga talagang ganitong insidente na ikinulong na kasambahay, dapat makipag-ugnayan sa otoridad, sa mga pulis, para nang sa gayon magkaroon man ng hindi inaasahang magandang pangyayari o ng hindi inaasahang pangyayari. Ano man mauwi nun, di ba? Maaring pumalag yung may-ari, at least legal, nasa proseso. May warrant, hindi yung basta-basta pasukin na lamang. Hindi natin alam na baka itong may-ari ng bahay natakot din. Baka akala lolooban siya. Uso pa naman ho ngayon yung mga nagsusuot, di ba? Merong nabalita tayo sa probinsya na nagsuot ng uniform ng pulis. Yung pala napatunay na hindi pulis.
maganda ho talaga may dokumento na may papakita. Oras po natin, alas 4:24, balita mula sa probinsya. Pwersa ng komunistang grupo sa Cordillera humina. Sino nagsabi niyan? RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Malaking tulong ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa mga kamag-anak ng mga dating rebelde para ma-neutralize ang komunistang grupo sa Cordillera Region. Batay sa datos ng Police Regional Office Cordillera, tumaas sa 103 miyembro ng CPP-NPA ang na-neutralize noong 2023 mula 71 noong 2022. Isa sa kanila ang natimbog, 6 ang naaresto, 5 ang napatay at 71 ang kusang sumuko at nakinabang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Malaking dakot din sa liderato ng Ilocos Cordillera Regional Committee ang pagkakahuli sa 3 nilang leader na nagpapahirap na mapanatili ang kanilang pwersa sa Cordillera, partikular sa kanilang dating mass base. Ayon sa report ng Procor, ang malaking bilang ng mga sumuko ay resulta ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng police intelligence personnel sa kaanak ng mga dating rebelde. Nangangahulugan na naging epektibo ang pagsisikap ng gobyerno na mahimok ang ilang rebelde at taga-suporta na itakwil ang CPP-NPA kapalit ang pagbabalik sa normal at mapayapang buhay kapiling ang kanilang pamilya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Kumbinsido naman ang pamilya ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose na walang foul play sa pagkamatay nito. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi pa sila maaaring maglabas ng ibang detalye dahil humihingi ng privacy ang pamilya ng aktres. Kinumpirma ng anak ni Jose na si Andy Eigenman na atake sa puso o myocardial infraction ang ikinamatay ng kanyang ina umaga noong March 2. Si Jacqueline Jose po ang kauna-unahang Pilipino na nanalong Best Actress sa 2016 Cannes Film Festival para sa mahusay na pagganap sa Ma Rosa. At yan po ay kaisa ang aming hungimpilan sa MBC DZRH na nakikiramay ho sa pamilya ng batikang aktres na si Miss Jacqueline Jose. Arestado naman ang 2 babaeng pinaghihinalaang drug pushers sa ikinasang buy-bust operation sa Santa Cruz, Laguna. Kinilala mga sospek na sina alias Nora at Cara na pawang mga residente ng Dasmariñas City sa Cavite. Nasabat sa 2 high-value individual ang nasa 113 gramo ng shabu na tinataya nagkakahalaga ng mahigit 700,000 piso. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang naturang sospek at kasalukuyang nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 43 anyos naman naginang pinasok sa loob ng bahay, pinagbabaril, patay sa San Carlos City, Pangasinan. Buong detalye RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Kalunos-lunos ang naging kamatayan ng 43 na ginang na kinilalang si Lisil Kimson Martin matapos ang pagbabaril sa loob ng kanilang bahay sa barangay Balitisor, San Carlos City. Sa ulat ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Jose Abaya II, alas 7:20 ng gabi habang naglilinis ng bahay ang biktima, pinagbabaril siya ng 2 lalaking bigla na lamang pumasok gamit ang backdoor. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan, sanhi ng agad nitong pagkamatay. Tumakas ang 2 hindi patukoy ng mga suspek na naglakad lamang patungo sa barangay Paluspos. 7 basyo mula sa caliber 9mm na baril at 1 bala ang natagpuan ng SOCO team sa lugar ng krimen. Nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP upang matukoy ang mga suspek at mabatid kung ano ang motibo sa pagpaslang sa biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa balita sa Pangasinan, Freddy Fajardo. Magandang umaga! Magandang
Umaga Pilipinas. Ang oras po natin, alas 4:30. Anim na opisyal ng Cabiao Municipal Police Station sa Nueva Ecija ang naharap sa reklamong wrongful arrest at pagtatanim ng ebidensya sa isang social media content creator. Sa iniharap na reklamo ni Noel Montano o mas kilala sa pangalang El Tariq, naakusan niya sina Police Captain Sherwin Veloria, Corporal Arvin Velasco, Corporal Jordan Talavera, staff o Sergeant Joy Villar ng conspiring at pati ang hepe ng Cabiao Police Chief na si Major Shariel Paulino dahil sa umunoy pagtatanim ng granada sa kanyang bahay. Una rito nagpalabas ng search warrant ang Cabiao Police kaugnay sa umunoy nakatagong matataas na kalibre ng armas sa bahay ng vlogger. Bago halughugin ang kanyang bahay ay humingi muna si Montano ng tulong sa barangay, ngunit pagbalik niya sa bahay ay may nakasalubong siyang mga pulis na nakasibilyan na galing na sa kanyang bahay. Nang isagawa ang paghahalughog ay natagpuan na ang isang granada na umano'y nakakubli sa ilalim ng unan ng kanyang may sakit na nanay. Sa inihaing reklamo sa Office of the Ombudsman, maharap ang 6 na pulis sa kasong paglabag sa Republic Act 9516 o planting of evidence, grave misconduct, conduct unbecoming of a police behavior, at conduct prejudicial to the best interests of the service. Stop harassing us. Ito po ang mensahe ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa China sa sidelines ng ASEAN-Australia Summit sa Melbourne. Dinepensa ni Manalo ang pagsasapubliko ng gobyerno sa mga pambubuli ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang presensya ng mga warship nito. Ayon sa kalihim, ipinababatid niya lang sa sambayanan ang totoong nangyari sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung titigil anya ang China sa ginagawa nitong panghaharas, wala namang iuulat na issue ang gobyerno. Sa kaugnay na balita, kinakailangan matiyak ng Pilipinas na ang barko ng China na naglayag sa Philippine Rice ay tunay na isa lamang research vessel. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Professor Dr. Romel Banlawi, National Security Analyst, na maaari naman dumaan at magsagawa ng scientific research sa naturang karagatan ayon sa international law. Magiging labag na lamang ito kapag napatunayan na ang mga barkong ito ay kumukuha na ng mga yamang dagat sa loob ng ating exclusive economic zone. Kung innocent passage lamang po at kung scientific activities yan in accordance with existing international laws, ay pwede po nating mapayagan yan. Pero kung ang ginagawa ng China ay nag-gather na ng ating mga resources sa area na yan, mga marine resources, nag-harvest ng mga fish dyan at nagkakandak ng fish activities, ay violative po yan sa ating sovereign rights dahil tayo lang po ang may exclusive right na makinabang sa yamang dagat ng Philippine Rice. Kaya nga sa itong ipapasang Maritime Zone Law ng Kongreso ay dapat masilip natin kung ang Maritime Zone Law na yan ay malinaw ang mga provisions kung paano ipoprotect yung ating maritime zone sa hindi lamang sa South China Sea pati na rin sa Philippine Rice. Ang tinig ni Professor Romel Banlawi sa pong National Security Expert. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay na balita, nagpadala ang Philippine Coast Guard ng barko sa Philippine Rice matapos maispatan ang 2 Chinese research vessel. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balillo, magsasagawa ng 2 linggong patrol mission sa lugar ang BRP Gabriela Silang. Layon anya nitong maitaas ang maritime domain awareness, mapalakas ang presensya sa Northern Luzon Island at ma-monitor ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Naka-standby rin ang mga air asset ng Coast Guard Aviation Force para sa posibleng augmentation sa pagsasagawa ng air surveillance. Ito ho yung mga teritoryo na may kalayuan na ho ang
distansya mula ho sa mainland Luzon o sa atin sa Pilipinas. Aminado naman ho ang ating mga otoridad na hindi makapaglagay ng mga tauhan dyan dahil yung tinutukoy ho natin yung Philippine rice o yung mas kilala ho natin na Benham rice. Aminado naman ho yung ilan sa ating mga otoridad na masyadong malayo kaya hindi laging napapapuntahan yun pong area na yan. Pero just the same, yan ho ay teritoryo pa rin ho natin na pasok ho sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Magandang umaga! Magandang umaga! Na hindi dapat pinakikialaman ng China. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, pinaalala ni Senatora Amy Marcos sa mga kapwa mambabatas ang pagbibigay ng due process at pagrespeto sa karapatan ng isang individual laban sa self-incrimination. Ginawa ng Senadora ang pahayag ng tanungin tungkol sa panawagan ni PBBM kay Pastor Apollo Kibuloy na harapin ang mga alegasyon sa pagdinig ng Kongreso. Umaasa ang presidential sister na mareresolba ang mga isyu ni Kibuloy sa mapayapa at tahimik na paraan. Sa pagsasabing mabait ang pastor, tahasan ding iginiit ni Marcos na labis na ang ginagawang pagdidikdik sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Kinwestiyon din niya ang mga taong nagsasabing dapat ipadala na sa Estados Unidos si Kibuloy upang harapin ang mga kaso nito doon. Sinabi pa ng senadora na maraming natulungan si Kibuloy at malaki ang naitulong niya para manalo sa 2022 presidential elections. Ang tambalang unit team o Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. Nilinaw naman ng senadora na kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kamara at Senado na mag-issue ng subpoena pero idiniin ang substantive at procedural due process. Matatanda ang pinatatawag si Kibuloy sa Senado at Kamara dahil sa mga umano'y sexual abuse ng pastor at paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Nanawagan naman si House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jefferson Conghun sa mga senador na huwag magpadikta sa mga malalaking negosyante sa usapin ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon sa kongresista, ang pagtutol sa usapin ng charter change ay hindi dapat para sa pangsariling interes. Ayon kay Conghun, eksperto na ang mga nagsasabi na kailangang amyendahan ang saligang batas upang makasabay ang bansa sa mga pagbabago sa mundo. Sinabi ni Conghun na kailangan ng pamumuhunan ng bansa upang dumami ang oportunidad ng mga Pilipino na kumita at hindi manatiling mahirap ang mga ito. Ginawa na ni Congressman Conghun ang pahayag bilang reaksyon sa umano'y pagtutol ng mga negosyante sa pagpapaluwag ng pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ating pong oras, 4:38 ng umaga. Itinutulak naman ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang mas maagang pagdaraos ng plebisito kaugnay sa panukalang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution.
Ang pahayag ng mga mambabatas ay bilang tugon sa tao o tanong kaugnay ng pahayag ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na unconstitutional ang magkasabay na pagdaraos ng plebisito at 2025 midterm elections. Pinaboran ni na Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez at Representatives Geraldine Roman ng Bataan, Jeffrey Conghun ng Zambales at Francisco Paulo Ortega ng La Union ang pahayag ni Attorney Mac. Sinabi ni Roman na ang pahayag ni Macalintal ay katulad ng posisyon ng Kamara na dapat magkahiwalay ang pagsasagawa ng plebisito para sa charter reform at midterm elections. Para naman kay Conghun, mas makabubuti na ihiwalay ang plebisito sa halalan sa susunod na taon upang mas maintindihan ng mga Pilipino ang mga isinusulong na amyenda. Batay sa pahayag ni Macalintal, sinabi ni Suarez na mayroon ng legal na basihan para isagawa ang plebisito ng mas maaga sa May 2025 national and local elections. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay na balita sa charter change, hindi na kailangan pa ng charter change para lamang amyendahan ang saligang batas. Sa panayon ng DZRH kay Senator Cynthia Villar, sinabi nito na kaya naman daw idaan sa lehislatura ang mga sinusulong na pagbabago sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sa katunayan, maliit nga lang daw ang epekto sa ekonomiya ng mga gagawing paggalaw sa economic provisions. Kaya sa palagay ng senadora, hindi kailangan ng tsa-tsa. Tatanggalin nila Senado, magiging parliamentary form na ang boboto na lang sa ating Prime Minister ay mga congressman. Wala na yung direct voting sa President, which I think the people of the Philippines wouldn't want. Kasi dun sa kanilang ipinal sa Congress, sa tsa-tsa, nakalagay doon voting as one. That means ang boto namin is just like one congressman. Hindi tayo bicameral system. Medyo bakit ganun? Duda rin umano siyang tanging economic provisions lang ang gagalawin sa mga pag-amyenda sa saligang batas. Naniniwala din ang senador na hindi malabong makalabit din ang political provisions oras na umpisahan ng talakayin sa pagbabago o ang pagbabago sa saligang batas. Tatanggalin nila Senado, magiging parliamentary form na ang boboto na lang sa ating Prime Minister ay mga congressman. Wala na yung direct voting sa President, which I think the people of the Philippines wouldn't want. Kasi dun sa kanilang ipinal sa Congress, sa tsa-tsa, nakalagay doon voting as one. That means ang boto namin is just like one congressman. Hindi tayo bicameral system. Medyo bakit ganun? Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning ho, good morning. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Morning ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Tayo po ay live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa 18 relay stations ng DZRH sa inyo pong mga probinsya. And of course, simulcast sa telebisyon via DZRH News Television. Nandyan po ang Sky Cable, Signal, Destiny Cable at higit 1,000 pang cable providers. At sa mga nakatutok naman sa atin sa DZRH News Television YouTube channel, good morning kay Renato Maningo, Richard Alvarado na nakakalungkot nga raw na parang hindi na nawala ang korupsyon ho. Lagi na lang pangangakuan tayo tuwing eleksyon ng mga pagbabago. Hindi kaya naman palit lang ng palit ng opisyal. Para nakakasawa na nga rin naman na makinig ng mga balita tungkol ho sa mga kapwa natin Pilipino na iniisahan ho tayo.
Jade Competente mula naman dyan sa QC. Good morning po. At sa ilan pa nating mga nakatutok, mga kasama ho natin na suki na sa Magandang Umaga Pilipinas na mga OFWs, mga kababayan ho natin. Anumang oras ho nakakarating ang atin hong broadcast sa inyo pong mga lugar. Kami po ay bumabati ng Magandang Umaga Pilipinas. Kay Miss Cecil Santos, of course kay Miss She Roque, Miss Betty Tezuka mula sa Japan, Alan Francisco na nakatutok naman dyan sa Navotas, Nerissa Purisima. Good morning po mula dyan sa Lawag City, Ilocos Norte. Camarines Sur naman nakatutok si Imelda Sabas. Marilu de Guzman, good morning po. At kay Saturnino Laway, morning po, good morning. Gising na, bangon na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 4:45 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Amoy araw ba si Mpunso pag-uwi galing ng eskwela by Dalian sa germs sa katawan na para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamal Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misi sa challenge show, subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas. 10 minuto na lang po, alas 5 na. Good morning din sa lahat ng ating mga OFWs abroad. Diyan po sa Christchurch, New Zealand, nakatutok si Wilfredo Velus. Ben Kamitan mula sa Italy. At kay Richard Alvarado na mula naman sa Zambales. Ayan, sa bahaging norte ba ang Zambales? At sa California, USA, nakatutok si Raimundo Orsabia. Good morning po, good morning. Gising na, bangon na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon sila ni Chinese President Xi Jinping ng direktang Cold War-style hotline para maiwasan ang gusot sa West Philippine Sea. Sa sidelines ng ASEAN Special Summit sa Australia, sinabi ni Pangulong Marcos na tumataas ang posibleng conflict sa China sa teritoryo. Ikinabahala naman ng Pangulo na mauwi sa mas malaking gulo ang isang insidente sa territorial waters. Upang maiwasan niya ito, gusto ng Pangulo ng direct phone line kay Xi Jinping, gaya ng gamit ni na dating US President John Kennedy at Russian leader Nikita Khrushchev noong Cold War. Ayon sa presidente, ipinanukala niya na ang nasabing hotline sa China noong Enero 2023 pero hindi naman ito natupad matapos ang higit isang taon. We have at several levels. In fact, on January of last year, when I went to Beijing and I visited with President Xi Jinping, that is what I proposed, a kind of hotline between us, so that if there is a message that needed to be sent from one president to another, we can be assured that that message will reach them. And we have sort of established there are several points of contact at the ministerial level, certainly, and the sub-ministerial level as well. Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos sa oras ho natin alas 4:53. Balita muna sa probinsya. Peking dentista arestado sa Davao del Norte. Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao. Jun.
Inaresto ng mga membro ng CIDG Davao del Norte sa pamagitan ng Oplan Olea ang isang babaeng nagpapanggap na lisensyadong dentista sa Purok Tindalo, Barangay Magupo, Poblasyon Tagum City, Davao del Norte. Kinilala ang aresto na si Quindeline Ventura, 25 anyos, nakatira sa Purok 21, Barangay Simung, Kapalong. Ayon kay CIDG Davao del Norte Provincial Chief Police Lieutenant Colonel Melgris Kahis Dries, naaktuhan nila ang suspect na nag-ooperate bilang isang dentista na wala mapakitang lisensya. Sa nasabing operasyon, kasama rin ang Tagum City Dentist at Philippine Dental Association Davao del Norte na pinangunahan ni Dr. Roy Albano. Nakumpiska ng mga otoridad ang lahat ng gamit ng suspect sa loob ng klinik. Naharap ang suspect sa kaso paglabag sa Republic Act No. 9484 o Philippine Dental Act o Illegal Practice of Dentistry. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, June. Cargo vessel sumadsad naman dyan ho sa Gian, Eastern Samar. May mga crew na rescue ng Philippine Coast Guard, RH-32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang barko sumadsad sa karagatan ng Giwan, Eastern Samar. Nangyari sa aksidente malapit sa PPE Port sa Naturang Bayan. Ang cargo vessel na sumadsad ang MV Lydia Peace of MC Philippines Maro Shipping Corporation. Na-rescue naman ito ng Philippine Coast Guard at ang mga crew. Napag-alaman naglayag ang barko ng Solid Earth Development Corporation doon sa Port San Fernando, Cebu City, alas 9 ng gabi. Kinabukasan, sumadsad ang naturang barko mga alas 8 na ng umaga. Sa kasalukuyan, nag-iimbestiga na ang Philippine Coast Guard Eastern Samar ang sanhin at pagsadsad ng barko at wala namang itong nasaktan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH-32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, dinagdagan ng pambansang pulisya ang presensya sa pinag-aagawang Makati Park and Garden sa Barangay West Rembo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, itataguyod ng pulisya ang batas sa parkeng ipinasara ng Taguig dahil umanos sa kawalan ng permit. Sakali anyang may magpumilit pumasok at magkagulo, handa silang ipatupad ang batas depende sa magiging paglabag. Sinabi pa ni Fajardo na wala sa posisyon ng PNP para makialam sa issue dahil agawan nito ng Makati at Taguig at ang magagawa lang nila ay siguruhin ang kapayapaan sa lugar. Nanindigan naman ang lokal na pamahalaan ng lungsod na Makati na hindi kailangan ng permit sa operasyon ng parke. Paliwanag ni Attorney Don Carmiña, head ng Makati City Law Department, ang Makati Park ay pampublikong lugar na hindi na kailangang kuhanan ng permit. Iginit ni Carmiña na walang karapatan ang Taguig City Government na isara ang naturang parke na pinalalabas nilang nasa kanilang jurisdiksyon bilang sakop ito ng isa sa Embo Barangay. Pahayag ng opisyal, ang pagkakaroon ng jurisdiksyon sa lugar ay hindi nangangahulugan na pag-aari na rin ng Taguig ang Makati Park na ini-award aniya sa Makati sa bisa ng Presidential Proclamation No. 1916 sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2009. Maganda umaga, Pilipinas! Project Tabang ng OCM OCM BARM iniikot ang buong rehiyon para sa misyong makapag-abot ng tulong sa Bangsamoro people. Buong detalye, RH19, Jun Dimakutak, Jun. Labis ang pasasalamat ng Bangsamoro people sa pagka-create ng Project Tabang mula sa opisina ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim nang dahil umano sa ultimate mission nitong mabigyang tabang o tulong ang lahat ng mamamayan sa Bangsamoro region. Sa datos mula sa Project Tabang Information Office, matagumpay na naabutan ng tulong ang 9,484 beneficiaries sa buong BARM region sa pamamagitan ng iba't ibang medical and health-related activities para sa buwan ng Enero at Pebrero
ng taong kasalukuyan. As far as Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Cotabato City, SGA, Maguindanao Provinces at Bangsamoro communities outside BARM territory ay nararating ng Project Tabang. Ayon kay Project Tabang Chief and Deputy Senior Minister Abdullah Dongko Sain, ang health ancillary services ang isa sa major components ng Project Tabang na may kasamang livelihood at humanitarian response and services na namimigay ng gamot, hygiene kits and medical supplies sa pakikiisa ng Ministry of Health, IPHO, rural health units, barangay health stations and centers at iba pang medical groups and partners na may mahahalaga ring health advocacy project sa Bangsamoro region. Pawang pasasalamat naman at papuri ang namumutawi sa bibig ng mga Bangsamoro people dahil sa sobrang daming ayuda na libreng kanilang natatanggap mula sa Project Tabang at hindi na nila kailangang bumili pa ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimacuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH19, June Dimacuta. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning ho. Good morning sa mga nakatutok ho sa atin sa ating Facebook at YouTube Live. Good morning kay Aaron John Mangana na lagi hong nakatutok sa atin ito kahit Sabado ng tanghali. Ano po? At good morning din mula naman dyan sa San Jose, sa Ternate, Cavite, kay Fernan Estapia Estebar. Good morning, sir. Good morning. Ganun din kay Estila Nunez sa Nueva Ecija, Victor De La Tonga at Evelyn Nepomuceno. Good morning po, good morning. Ating po oras, alas 5 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, maalinsangang panahon, pabugso-bugsong pagulan mararanasan sa ilang bahagi ng bansa, epekto ng easterlies. National Food Authority Chief, mahigit 100 iba pa, sinuspinde ng Ombudsman sa bagsak presyo ng bigas. Pangulong Bongbong Marcos nakipagpulong sa Cambodian Prime Minister para sa sapat na supply ng bigas sa bansa. 7 village guards o security guards sa Parañaque City inireklamo ng trespassing na may-ari ng bahay matapos mawala ng pera at mga gamit. Halos 800,000 halaga ng shabu nakumpiska sa 2 babaeng drug pusher sa Laguna. At pamilya ni Jacqueline Jose kumbinsidong walang foul play sa pagkamatay ng batikang aktres. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong 5 sa buwan ng Marso 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo po nakakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Ito po sa DZRH, ang magandang umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga Pilipinas. Sa iba pa nating mga balita, umarangkada na ang taas presyo sa gasolina. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, tumaas ng 50 centavos ang kada litro ng gasolina. May kapiranggot naman na rollback sa diesel na 40 centimos kada litro at 35 centimos sa kerosene.
Ayon sa Department of Energy, bunsod ang taas presyo ng inaasahang extension sa tapyas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Resulta naman ng rollback ng tumaas na inventaryo ng Amerika sa langis, senyales ng tigil putukan sa Gaza at ipinagpalibang tapyas interest rates na nakaapekto sa global demand. Bakit itong ceasefire sa Gaza? Hindi naka-apekto dun ho sa ating diesel at kerosene lang ho ang may rollback ngayong araw, pero ang gasolina merong increase, tumaas ho na 50 centimos. Isang beses pa lang ho tayo yata, kung di ako nagkakamali, 1 o 2 beses pa lang tayo nakakatikim ng rollback ngayong 2024. Aray ko po na naman sa mga motorista. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, tinawag ni election lawyer Romulo Macalintal na unconstitutional ang panukala ng Pangulo na pagsabayin ang 2025 midterm elections at plebisito para sa Tsa-Tsa. Paliwanag ni Macalintal, sinabi sa 1987 Constitution na ang ratifikasyon ng anumang pag-amyenda o rebisyon ay dapat nagawin sa isang plebisito at hindi sa isang eleksyon o kaya naman ay sa bayang plebisito at eleksyon. Tinukoy pa niya ang sinabi ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ang mga tao ay malaya sa pagsasaalang-alang ng iba pang mga bagay tulad ng pagpili ng national at local officials. Samantala, una rito, sinabi naman ni COMELEC Chairperson Attorney George Garcia na wala namang nakikita ang COMELEC Law Division na paglabag sa batas sakaling ipagsabay ang eleksyon at plebisito. Samantala, wala umanong batayan ng pangamba ng mga senador na isisingit ng Kamara de Representantes ang political reforms sa isinusulong nitong pag-amyenda sa konstitusyon. Sa isang press conference, sinabi ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na magiging isang political suicide ang pagsisingit ng pag-amyenda sa political provision ng konstitusyon kasabay ng panukalang pagbabago sa economic provision ng saligang batas. Iginit rin ni Roman ang sinabi ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang economic provisions lamang ang aamyendahan. Ang tanging hiling ni Roman ay tiwala dahil walang mangyayari kung ganyan ang mentalidad umano ng marami. Iginit din ni Roman ang kahalagahan na unahin ang interes ng bansa kaysa monopolya at interes ng mga negosyante. Sa iba pa nating mga balita, tutol naman ang Department of Education na bigyan ng full control ang mga dayuhan sa basic education ng bansa sa ilalim ng charter change. Inilabas ni DepEd Undersecretary Omar Alexander Romero ang posisyon ng ahensya sa pagtalakay ng Kamara sa resolution of both Houses number 7. Ayon kay Romero, may consequences at serious implications ang nais ng Kongresong pag-amyenda sa Paragraph 2, Section 4, Article 14 ng Konstitusyon. Nangangamba ang DepEd na maapektuhan din ito ang mga mandato at functions ng ahensya lalo na sa implementasyon ng bagong curriculum. Pabor naman ang CHED sa foreign control at administration sa educational institutions upang maging mas competitive umano sa internalization efforts. Dahilan ni CHED Chairperson Prospero de Vera, kabilang ang Pilipinas sa mangilan-ngilan na lang na bansa sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations na may istriktong foreign ownership at participation sa higher education. Ligtas ng kainin ng mga isda sa mga lugar na naapektuhan ng malawakang oil spill sa Oriental Mindoro.
Ito ang sinabi sa DZRH ni Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ukol sa nangyaring oil spill ng tanker na MT Princess Empress noong nakaraang taon. Ayon kay Briguera, matagal na raw silang naglabas ng abiso ukol dito at batay sa mga pagsusuri ay malinis na sa oil spill ang mga isda. Sa katunayan, sinabi pa ng opisyal na ipinalift na nila ang fishing ban nang mapatunayang wala ng senyales ng oil spill sa lugar. So, ang D5 po ay naging involved dyan sa pagsisiguro na ligtas na nga kainin at wala ng traces ng oil spill doon sa tubig. So, yes, if we're referring to that incident of fish kill last year in Oriental Mindoro, the DADFAR issued already an advisory to the local government units as a basis for their decision to lift the fishing bans in those affected areas. Ang tinig ho ni Nazario Briguera, tagapagsalita ng BFAR. Balita naman mula sa Kamara. Department of Agriculture tiniyak na may mga nakalatag na programa tungkol po sa epekto ng El Nino. RH12, Ms. Milky Rigunan. Ms. Milky. Tiniyak ng Department of Agriculture na may mga programa ang gobyerno na tutulong sa mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng El Nino. Sa hearing ng House Committee on Agriculture and Food, sinabi ni Lorna Belinda Calda, OIC, ng Field Programs Operational Planning Division ng DA, isa sa mga intervention ay ang insurance ng Philippine Crop Insurance Corporation. Sa report sa Kamara ni Calda, mula June hanggang December 2022, umaabot na sa mahigit 1.5 million na mga magsasaka ang na-insure o katumbas ng 94.8% ng kanilang target. Ayon kay Calda, may available na 1.8 billion pesos para sa mga buwan ng Enero hanggang Hunyo ngayong taon, para naman sa mahigit 940,000 na mga magsasaka at mangingisda. Bukod pa dito ang 500 million pesos na credit support sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program ng Agriculture Credit Policy Council. Dito makakautang na hanggang 25,000 pesos at pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon na merong zero interest para sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky Rigunan. Oras natin, alas 5 Gs ng umaga. Morning ho sa lahat ng mga nasa Quezon Province. Kay Governor Helen Tan at nakatutok din dyan ng ating viewer na si Olin Jordan, ngayon din kay Caroline Malubay, Algie Bobon, Amang Hines, good morning po, gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas. 11 minuto makalipas ang alas 5. This time check is brought. Lakad nyo make sure protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve cologne, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. RH! Patuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa lahat po ng housing industry with easiest term. Mantakin ho nyo, 5% lang ho yung down payment. Pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit naman po sa Clark International Airport. Ito pang mga proyekto ng Westchester Realty at nandun sa loob mismo ng township ang palengke, ang eskwelahan, ang munisipyo. Kaya hindi ka na kinakailangang lumayo, pati simbahan nandun. At kung kayo gustong manalo pa ng 342
Samahan ho ninyong disal bago ho kayo magtungo sa Westchester Realty dahil kung saan tatama yung inyong dart, yun ang inyong pupuntahan. Halimbawa, gusto nyo pumunta ng Thailand, ng Japan, Singapore, Hong Kong, libre for two kung kayo ho ay magpapareserve. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Flash Report. Flash Report! May panibagong rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal na ikakasapo ngayong araw. Buong detalye RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sa isang pambihirang pagkakataon ay inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines ang nakatakda nitong paghatid pa lamang ng supply sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang mensahe ngayong umaga, inulat ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad ang bagong rotation and resupply o yung reprovisioning of troops na nakasadsad o sa nakasadsad na yung Marso 5. Gamit umano ng kasundaluhan ang inokupang civilian boats Unay sa May 1 ang isang napaulat na nasira sa mga nagdaang harassment ng China at itong Unay sa May 4 na pakiwarin natin Newell bago nga sa ating pagdinig. Ayon kay Trinidad, susuportahan ito ng mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard gaya ng nakagawian. Karaniwang hindi inaanunsyo ng AFP itong mga RORE mission sa Ayungin Shoal hanggat hindi ito natatapos bilang pag-iwas na rin sa mga posibleng harassment na panggugulo ng China at ng iba pang mga lahi, halimbawa sinasabing operasyon. Pero ngayong umaga, iginiyap ng Sundatahang Lakas ng Pilipinas na bahagi ito ng regular namang paghahatid ng probisyon sa mga sundalo sa West Philippine Sea at commitment na bantayan ng rehiyong hitik sa mga resources o yaman para sa mga Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa mga tayo Pilipino. Edniel. Ay, Yuel. Oo, di ba kung yung maalala, nung nakaraang, kung di nagkakamali, RORE mission din ito, na hindi nila alam na nandun si General Romeo Browner. Ngayon kaya sasama si General Browner. Yung mga ganong bagay, Yuel, expected na rin natin na operational details yan, so hindi sinasabing. Actually, ito ang schedule. Nagulat tayo na inanunsyo nila na mayroon silang upang na RORE mission. May petsa pa ngayong morning o ngayong Marso 5. Yun ang binabanggit ng AFP. Yung mga operational details kaya kung sinong involved, sinong sakay. Actually, kung ilan nga yung barko at kung ano-anong barko ang gamit ay hindi nabanggit. Pero this time around, hindi pa tapos o hindi pa declared na successful yung RORE mission. Binanggit nila ay 2 barko na gamit at yung petsa kung kailan gagawin itong RORE mission ngayong ding araw na ito. Pero yung detalye na yan, kung sino-sino ang mga sakay, wala tayong impormasyon pa dyan. Kaya sa first briefing sa Campo Aguinaldo, baka mag-supply ng panibagong detalye itong AFP. At yan ang ating aabangan. Alright, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo dyan, Senior Center. RH52, Edniel Parosa. Flash Report. Flash Report! Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, 18 minuto na makalipas ang alas 5. Atin na munang alamin ang kalagayan ng panahon o kaya ang temperatura ngayong araw. Mula kay Kaobet Padrina ng DOST Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na ang lagay ng ating panahon. Kung saan nga ho, sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Malit pa rin siya sa magkaroon tayo ng bagyo at ang easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa ating bansa. Magdadala ito ng mga pag-ulan, partikular na sa mga areas ng Davao Region, Surigao del Sur, mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala, dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makararanas naman tayo ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin na mararanasan ngayong araw sa Kamaynilaan mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 25 degrees Celsius, sa Cebu
nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang 24 to 32 degrees Celsius naman sa bahagi ng Davao. At yan ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga. Ka-Obet. Yes. Opo, sa epekto ng El Nino, medyo nalilito ang karamihan sa atin. Kung tayo nga ba ay papunta pa lang doon sa talagang strong El Nino o nararanasan na to sa atin dito sa Pilipinas at ibang mga probinsya? Siguro kailangan ay maipaiwanag natin na pag sinabi kasing El Nino, mas mainit yung karagatan sa dito po sa bahagi ng Central Pacific, no? So yung nararanasan natin na mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan ay epekto ng El Nino. So yun po yun, no? So ngayon sa tanong ho ninyo kung peak na ba ito ng El Nino, masasabi po natin opo, actually nasa strong El Nino na po tayo So nitong mga nakaraang buwan pa. Pero po may mga pagkakataon kasi na yung epekto nito ay medyo maglilinger pa, no? Kasi nga again, yung ating minomonitor na basis ng El Nino ay nandoon sa gitnang Pasipiko. No? So yun po yung ating nagiging basehan kung meron pa rin bang strong El Nino. Tapos aabot po sa atin dito yung epekto na ang major effect po ng El Nino ay mas mababa sa normal na mga pag-ulan. Kaya nga po nitong nakaraang nagkaroon ho tayo ng El Nino update, binanggit po natin doon na may mga ilang lugar na dito sa ating bansa na siyang nakaranas ng mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan. At asahan ho natin na hanggang kailan pa ho ito? Opo, no, base po sa ating pagtataya, itong ating El Nino magpapatuloy pa sa mga susunod na mga 3 buwan pa po, ano? So mararanasan natin. Alright, maraming salamat po, Ka-Obet. Maraming salamat po. Maraming salamat at magandang umaga, Ka-Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:22 ng umaga. Gising na, bango na, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, posibleng hindi nag-iisa ang dagang nakita sa Ninoy Aquino International Airport sa panayam ng DZRH. Sinabi ni MIAA General Manager Eric Ines na kapag tinuklap ang ilang bahagi ng terminal ay posibleng marami pang mga daga ang nagtatago rito. Nakatakdang pulungin ng opisyal ang mga nakakontrata sa terminal upang magkaroon ng iisang polisiya sa pest control. May pakiusap rin ang MIAA General Manager sa mga nagtitinda ng pagkain at mga pasaherong kumakain sa terminal. Mimitingin ko na yung mga nakakontrata doon na kung ano-ano mga pest control doon sa iba-ibang terminal. Makikiusap din ako sa mga nagtitinda ng pagkain doon na maging conscious na tayo sa ating disposal. No? Tama. Tapos reviewin ulit namin yung mga na-award na contract nung bago pa ako nakadating. Kaya, paano naman sabi ko, siguro dapat magtulungan tayo dito kasi, alam mo, pag may pagkain, at saka hindi lang naman may mga pasahero, may dala din pagkain. Una rito nag-viral sa social media ang post ng isang pasahero na naispatan ang isang daga sa NAIA Terminal 3. At ang iba pang nakagat naman ng surot. Alas 5:24. Binawi ng mga mambabatas ang pangamba ng ilang malalaking negosyante sa panukalang amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Payo pa ng mga ito na dumalo sa pagtalakay ng Kongreso sa charter change ay doon ihayag ang kanilang mga alinlangan.
Sa isang press conference, sinabi ni Bataan Representative Geraldine Roman na ang mga negosyante na may pagdududa sa epekto ng amyenda sa konstitusyon ay dapat makibahagi sa pagdinig ng Senado at Kamara. Giit ni Roman, ang pagpapasok ng dayuhang mamumuhunan sa bansa sa mga sektor na layong amyendahan ay para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Ganito rin ang paniwala ni La Union Representative Francisco Paulo Ortega at sinabi na dapat ay maimbitahan bilang resource person ng Senado ang Kamara ang mga pinuno ng malalaking negosyo para maiparating ang kanilang posisyon. Mahalagaan niya sa pagninegosyo ang kompetisyon dahil mapipilitan ang mga kumpanya na pagbutihin ang serbisyo para makabenta. Sinang-ayunan ni Deputy Speaker and Quezon Province Representative David J.J. Suarez ang mahalagang benepisyo ng kompetisyon para sa publiko. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita at reports. Standby lang. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 5:26 ng umaga. Yan ba? Kaya tangkiligin po natin ang gawang atin. Mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ang available at ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo ha, tangerinechocolate.ph. Pero doon sa mga order, available po ito sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kanyang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, alas 5:30 na. Napakabilis. Sa mga may pasok pa ho sa trabaho at mag-aasikaso pa ng kanilang mga anak. Abay, gising na ho. Bango na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balita naman mula sa Senado. Amnestia sa mga dating rebelde. Aprobado na. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Inaprubahan na sa Senado ang 3 concurrent resolutions pabor sa mga proklamasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng amnestia ang 3 grupo ng mga rebelde. Ito ay nang i-adapt ng Senado ang House Concurrent Resolutions number 19, 21 at 22 na pumapabor sa Presidential Proclamations 403, 405 at 406. Ang mga bibigyan ng amnestia ay ang mula sa RPMP, RPA-ABB, Moro Islamic Liberation Front, at Moro National Liberation Front. Ayon kay Senador Jingo Estrada na siyang nag-sponsor nito sa plenary bilang chairman pa ng Senate Committee on Defense, pagpapakita ito ng suporta sa kagustuhan ng Pangulo na magkaroon na ng tunay na kapayapaan sa bansa. Tinatayang nasa 2,000 miyembro ng MNLF, 1,200 na kasapi ng RPA-ABB at 400 na MILF rebels ang makikinabang sa programa. Habang nakasalang pa sa debate ang pagbibigay ng amnesty sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Narito si Senador Jingoy Estrada. As your chairman of the Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, as of now, I am truly honored and privileged to sponsor these measures that will foster healing and social cohesion and will provide the window to end internal armed conflicts and rebellion which have already cost the country a staggering amount of lost economic opportunities and the lives of countless Filipinos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Ay simula ho Miyerkules, araw ho ng bukas, ay may masaya hong balitang hatid ang Star City dahil po inagahan na ang pagbubukas mula po 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Mula po yan sa dating 2:00 hanggang 10:00 na ngayon po ay simula Miyerkules hanggang Linggo ay mula 1:00 na ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Bukas ang Star City mula 1:00 ng hapon simula Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pati na rin tuwing Sabado at Linggo. Mas pinaagang saya, kaya tara na sa Star City. Maganda umaga, Pilipinas! Oras po natin 5:34 ng umaga. Lumagda ang 14 na senador ng Statement of Support sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa gitna ito ng ugong na may mga outsider ang nandiligaw sa isang grupo ng mga senador para patalsikin si Zubiri. Kabilang sa mga lumagda sa resolusyon, sina Senators Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Sani Angara, Grace Poe, Nancy Binay at Lito Lapid. Kasama rin sina Senators Mark Villar, Francis Tolentino, JV Ejercito, Joel Villanueva, Rafi Tulfo, Bato de la Rosa at Bongo. Ayon kay Senatora Amy Marcos, galing sa Kamara ang alingas-ngas na kudeta sa Senado. Sabay sabing palitan na lang kaya nila yung speaker. Maganda umaga, Pilipinas! Siyam na pong PDL naman sa BJMP Caloocan sumailalim sa soap making at skills training para makatulong sa kanilang pamilya kahit po nakapiit o nakabilanggo. Buong detalye RH23, Edwin Duque. Edwin, good morning. Good morning, UL. Nasa 90 PDL ang naidagdag sa mga natutong gumawa ng liquid dishwashing soap sa loob ng BJMP sa Caloocan. Maghapon kahapon. Ayon kay Superintendent Jerome D. Verbo, ang City Warden ng Pitan, ito man ay tulong ng testa sa pamumunan nitong si Rovi Regilio bilang training director. Malaking tulungan niya ito, hindi lang sa interes ng Pitan kundi maging sa pamilya ng mga nakabilanggo habang sila ay nagsisilbi sa mga naging hatol sa kanila. Dahil umano sa iba't ibang programa ng gobyerno na ibinagsak sa loob ng ahensya, ay marami na ang na-enjoy sa loob dahil hindi naramdam ang lungkot sa dami ng pinagkakabalahan tulad ng mga livelihood program sa loob ng BGMP. Wala pa rin sa kanal sa Pilipinas, Bisa Recha Gonzales 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. 86 na bilyong investment deals sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Pasado na. Balitang hatid mula naman kay Pamela Adriano ng DZRH Television. Pamela. Alright, babalikan natin ng report na yan ni Pamela Adriano tungkol po dyan sa 86 bilyong investment deal sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sa iba pa nating mga balita, papayagan na ng Philippine National Police ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifle. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kasunod dito ng amyendahang Implementing Rules and Regulations ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Partikular na tinukoy ni Fajardo na ang papayagan lang sa mga sibilyan ay 7.62mm semi-automatic rifles pababa. Sinabi ni Fajardo na ipinadala na sa UP Law Center for publication ang ginawang pag-amyenda at magiging epektibo ang bagong patakaran pagkaraan ng 15 araw matapos itong malathala. Ito ho yung di natin kasi medyo kabisado, ano po. Yung pagdating naman sa pagmamay-ari ng baril.
Pero kung kayo ho ang tatanungin, gugustuhin nyo bang magmay-ari ng bilang isang pribadong sibilyan lamang ho, ano? Sa inyo pong subdivision o kaya naman bilang isang homeowner, ika nga. Bibili ba ho kayo? Kayo ho ba ay payag ho na gagawin na hong o papayagan na po ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifle? Of course, alam naman ho natin na marami pa rin mga Pilipino ang ayaw no, na mag-ari ng baril dahil nga sa dami ho ng mga nababalitaan ho natin na kaliwat kanan na may pagka-trigger happy pa naman ho karamihan ho, no? Road rage incident pa lamang ho, makikita na natin na meron ho mga nanunutok pa lang na baril sa kalsada pa lang ho ito pag nagkainitan ng ulo. Ano po? Ngayon ho ba, makikita na ho natin sa kalsada, no? Pagka nagkainitan ng ulo. Hindi na lamang mga pistol, hindi na lamang mga handgun yung nakikita ang itinututok, kundi meron na rin mga semi-automatic rifle. Ayaw naman ho nating mangyari na sa ganun. Of course, siguro naman merong wisdom behind dito sa pagpapatupad ng panukala na ito ang PNP. Ano po? Pero ano nga kaya ang dahilan? Bakit pinayagan ng mga sibilyan? Okay lang siguro kung yung mga security guards o di kaya naman mga gwardiya ng mga establishmento katulad ng bangko. Hindi ako nagkakamali, pinapayagan naman ho talaga eh. Pero para ho sa isang sibilyan, siguro ho kasabay ho nito dapat paigtingin yung pag-seminar sa mga gun owners pang maiwasan ho natin yung mga hindi ho kanais-nais na pangyayari, mga trahedya ho na idinudulot nitong pagmamay-ari ng baril na hindi ho dapat nga merong neuropsychology test kung hindi ako nagkakamali, no po. Kung sino lang yung talaga mga papayagan na dapat magmay-ari ng baril at hindi ito para sa lahat ng tao. Lalo na ho doon sa mga maliliit o may mababa ho ang pasensya. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balikan na po natin ang report ni Pamela Adriano, 86 bilyong pisong investment deal sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Kasado na. Pamela? Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos ang $1.53 billion o 86 billion pesos na investment mula sa 12 business deals na pinirmahan sa Philippine Business Forum kasabay ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, mag-aambag ang mga naturang business deals sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Total value of Australian investment into the Philippines that will be presented today is $1.53 billion. These agreements signify our unwavering commitment to excellence and fruitful partnerships spanning diverse sectors such as renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, the establishment of data centers, manufacturing of health technology solutions, and digital health services. Dagdag pa ng kalihim, ang mga naturang sektor ay indikasyon ng mga business engagement ng Pilipinas at Australia sa hinaharap. Ito anya ay magbibigay ng matibay na pundasyon para sa pag-unlad ng parehong bansa. Nagpasalamat din si Pascual sa mga kumpanya na nagpakita ng interes at naging masigasig sa pagkasa ng mga kasunduan sa pagitan ng Maynila at Canberra, Australia. Ang mga naturang business deal ay binubuo ng mga Memorandum of Understanding katulad ng development, design, construction, pagkukomisyon at pagpopondo sa Poro Freeport Zone sa La Union, gayon din para sa New Clark Stadium at sa iba pang Bases Conversion and Development Authority o BCDA sites. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Oras po natin alas 8:43 ng umaga o alas 5:43 ng umaga. RH number Report! Davao Occidental niyanig ng malakas na lindol RH5. Val Gonzales sa detalye. Val. Iwil, alas 5:15 ngayong madaling araw nang yanigin ng magnitude 5 na lindol ang kanlurang bahagi ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Patay dito sa kalalabas lamang na report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 169 na kilometro. Dahil kahit na malalim ang pinagmulan ng lindol ay nakapagtala pa rin ng intensity o instrumental intensity 3 sa mga bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental, maging sa mga bayan ng Malungon sa Sarangani, intensity 2. Ang naramdaman sa Alabel Maasim sa Sarangani, maging sa Digos City sa Davao del Sur, intensity 1 naman ang naramdaman sa mga bayan ng Tupi, Tibuli sa South Cotabato, maging sa mga bayan ng Glan, Tiamba sa Sarangani at Matanaon sa Davao del Sur. Ayon sa PHIVOLCS, asahan ang pagkakaroon pa ng aftershock sa nabanggit na magnitude 5 na lindol sa bahagi ng Davao Occidental. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako na. Alright, maraming salamat RH5 Val Gonzales. Flash Report. Flash Report! RH number 1. Unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda ho ng mga doktor estrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang tinutulong ho ng Ultabayo? Ang tinutulong ho ng Ultabayo, ma-achieve ho natin yung desired natin na lalim ho ng tulog, yung stage 4. Nang sa gayon, yung ating brain at that time, itinataboy po naman yung mga toxin sa ating katawan. Higit sa lahat, na-achieve ho natin yung pahinga na kinakailangan ng ating katawan para pagkagising natin kinabukasan. Ganda ng gising natin, di ba? Pag harap mo sa salamin, in the mood ka. Ang ganda ng aura mo. Kahit na ikaw medyo kinulang ng oras ho ng tulog. Yan, ha? So, pinalalakas po nito ang ating immune system. Para ho sa isang pang mga bagay na gusto ninyong liwanagin, pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. Ang Ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, available sa Lazada o sa Shopee. Meron din po sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy o dili kay sa Curamed. Available din ito sa lahat ho ng Mercury Drugstores nationwide. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Regular required ang neuropsycho test. Dapat mahigpit na requirements sa mga nagmamay-ari ng baril. At meron ding komento rito na hindi naman lahat ng responsible gun owner ay trigger happy. Tama naman, pero dapat talagyan din natin ng mahigpit na regulasyon ho sa pagpapatupad ng o sa implementasyon ho nito at hindi maabuso ho, lalo na ho ng may mga napapaulat pa rin ho tayo na bagamat mangilan-ngilan na lamang ho ng mga private army ho dito sa atin para maiwasan na ho yung mga ganyan. Maghigpit dun sa papayagan lang na hindi lahat pwedeng magmay-ari ng semi-automatic rifle, particular ho itong 7.62 mm para ho sa mga sibilyan. Ang ating pong oras, 9 minuto na lang, alas 6 na ng umaga. Ngayon pa rin pong March 5, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pa rin pong nakakasama sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes, live sa Sky Cable Channel 129. Ngayon din po sa Signal Channel 18, Destiny Cable 129.
Cable Link Channel 3 at sa higit 1,000 cable providers pa po sa buong Pilipinas. At sa DZRH Radio via 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa 18 relay stations naman natin. Kaya tayo naabot sa mga kasuluk-sulukan ho ng bansa dahil ho sa mga relay stations ho natin ng DZRH. Of course, kasama ang radyo natin at Aksyon Radyo. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, nagpakitang gilas sa mga piloto ng Philippine Air Force at Republic of Korea Air Force sa isang air show na isinagawa sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga kahapon. Ito'y bahagi ng 3-day event, bahagi ng selebrasyon para sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ilan sa naging highlight ng pagdiriwang ay ang pagtatanghal sa himpapawid ng Black Eagles Aerobatic Team ng 7th Tactical Fighter Bulldog Squadron, kung saan nasa 12 fighter jets ang gumawa ng mahigit 20 aerial maneuvers. Huling nagsagawa ng air show at friendship flight ang Philippine Air Force at Republic of Korea noong 2022 sa Basa Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga. Pinakakasuhan naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng child abuse at qualified trafficking si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Remulla, isasampa o ihaharap ang kasong child abuse sa Davao City, kung saan nagugat ang reklamo sa akusasyon ng 17 anyos na babae noong 2011 na umano'y inabuso ng religious leader. Habang ang qualified trafficking case naman ay isasampa sa isang korte sa Pasig City. Bukod kay Kibuloy, kasama rin sa pinakakasuhan ang 5 pang tauhan nito na sina Jacqueline Roy Crescenta Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Dalawa naman ang patay habang dalawa rin ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente na kinasangkutan ng ilang motorsiklo sa Calasiao at Binmali, Pangasinan. Dead on arrival sa ospital ang mga motoristang sina Aristotel Zarate, 31 anyos at Charles Noah Lazo, 27 anyos. Habang ang mga sugatan ay kinilalang sina James Aquino, 26 anyos at ang kanyang angkas na si Shirley Kalimlim, 51 anyos. Batay sa report, nawala ng kontrol si Zarate habang nagmamaneho sa barangay Ambonao, Calasiao nang masagi niya ang isang kotse saka siya bumangga sa motorsiklo na minamaneho ni Aquino. Habang si Lazo naman ay bumangga sa isang nakaparadang truck habang binabagtas ang MacArthur Highway sa barangay Biek sa Binmali, Pangasinan. Oras natin alas 5:55, 5 minuto na lang po, alas 6 na ng umaga. Patay naman ang isang 72-year-old na lolo matapos siyang mag-amok at pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Kinilala ang nasawi na si Jesus Nonong na di umano'y nakaalita ng kapitbahay na si Edelix Umipig, 28 years old. Sa gitna ng kanilang away, nagkasuntukan. 72 years old at 28 years old. Ano itong pinag-uusapan natin? Nagkasuntukan at nagbaranggayan ang dalawa hanggang sa sugurin ni Nonong ang bahay ni na Umipig, dala ang isang itak. Pinagtataga ni Nonong ang ina ni Umipig na si Maria Estrella na naputulan naman ng kamay. Dinepensahan naman ni Umipig ang ina at inagawang itak ni Nonong saka tinaga sa ulo. Isinusulong naman sa Kamara na maimbestigahan ang pagkakaroon ng surot sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 at 3. Kasunod ito ng inihaing House Resolution 1615 ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino matapos ang viral video sa social media hinggil sa reklamo ng ilang pasahero na kinagat ng surot.
Maliwanag ni Magsino, sobrang kahihiyan ang idinulot ng issue sa Surot Ataka na posibleng makasiraan niya sa Pilipinas bilang tourist destination. Bukod dito, maaari rin anya na magkaroon ito ng negatibong epekto sa mga overseas Filipino workers, lalo't main gateway ang NAIA sa paglabas ng ibang bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ganoon nyo nga naman ho, sa dami ho ng mga issue na kinakaharap ho ng ating bansa. Nariyan ho ang problema sa presyo ng bigas, ng mga pangunahing bilihin. At napag-usapan natin itong kamakailan lamang ang surot serye sa NAIA at ang naispatang daga. Sinabi pa nga ho na posibleng hindi lang isang daga yung nandun, no? Pero ewan ko ho, kung ang mga ganitong bagay ay worth it pang pag-usapan sa ating lehislatura, mapasenado man o kamara. Na kung yung mga ganitong bagay, meron naman ng isinasagawang investigasyon mismo ang Manila International Airport Authority. Siguro gayon din yung Department of Transportation, pero para makaabot pa sa lehislatura, parang mas maganda ho sana na ipaubaya na lang ho natin to doon ho sa mismong mga otoridad dito sa paliparan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz ang muna tayo. Update po sa burol ng veteranang aktres po na si Jacqueline Jose. Yung pong unang gabi ng burol ay dinagsa. Balitang hatid mula sa ating showbiz legend na si Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Nagsimula na kagabi ang burol ng mga labi ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose. Na-cremate na ito kaya ang urna lamang nito ang nakalagak sa Resurrection Chapel ng Arlington sa Araneta Avenue, Quezon City. Kaagad na dinagsa ito ng mga pamilya, mga katrabaho sa movie industry at mga malalapit na kaibigan. Pero sobrang malungkot ang burol dahil sa hindi naman inaasahan itong pagpano ng magaling na aktres. Ilan sa mga naunang dumating sa burol ay ang FDCP Chairperson Tirso Cruz III, ang mag-inang Arnie Enriquez at Jake Ejercito, Lorna Tolentino, Ami Austria, Sylvia Sanchez, Isabel Rivas, Derek Adolf Alex at marami pa. Dumating din ang Eigenman family na sina Michael De Mesa, Rosemary Hill, Gabby Eigenman, Max Eigenman at Sid Lucero. Nag-asikaso roon ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman at ang kapatid ni Jacqueline na si Veronica Jones. Ang isang anak ni Jacqueline na si Gwen ay nasa Amerika pa lamang ito at hindi pa alam kung kailan ang kanyang uwi. Hanggang Sabado, March 9, ang burol at i-announce pa lamang ang detalye ng libing ng kanyang maabo o internment. Si Jacqueline ang isa sa tinitingala at pinakamagaling na aktres ng bansa na kung saan siya ang kauna-unahang Pilipina na nagbagi ng Palme d'Or sa Best Actress category sa Cannes International Film Festival noong 2016. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, magkita-kita po muli tayo bukas araw ng Miyerkules dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuval Reyes. Muli, bumabati sa inyo ng Magandang Umaga Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!